Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, nag-submit po si Senator Peter Alan Cayetano ng resolution kung saan ang gusto niya mangyari ay i-house arrest po si Pangulong Duterte habang dinidinig po yung kaso niya sa ICC. Siyempre, dahil lang naririnig nila ay house arrest, so maraming umaalma pong mga anti-Duterte doon sa petisyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi hindi nila naintindihan kung ano ba yung resolution na ipinail niya. Kasi ang kumbaga nakapokus lang sila doon sa resolution kung saan nga gusto niya na i-house arrest si Pangulong Duterte dahil nga sa kanyang kondisyon, yung kanyang kumbaga yung kalusugan niya, yung edad niya. Kaya yun yung gusto mangyari ni Senator Alan Peter Cayetano pero iba nga po yung pagkakaintindi rito ng mga detractor, ng mga anti-Duterte. So ito, paliliwanag po ni Banat Bay, ano ba yung petition na ipapasa ni Senator Cayetano. So ito, panoorin po natin. Balita ako po. Ang Rodrigo Roa Duterte. Naghain ng resolusyon ang isang senador para himukin ang gobyerno na hingin ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa inihaing resolusyon ni Senador Alan Peter Cayetano, hinihimok ang gobyerno na hingin sa International Criminal Court na bigyan ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maaari daw itong house arrest o iba pang arrangement sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague. Ayon pa sa resolusyon, makagaganda sa kalusugan ng may edad na si Duterte kung may makakasalamuha siyang pamilya at kaibigan. Dagdag nito, dapat tratuhing inosente si Duterte hanggang hindi napapatunayang guilty. Reaksyon ng Malacanang dito? Kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Hindi na po makikialam ang Malacanang on this matter. Sa mabibigay ko lang po ngayon, noted. Thank you, ma'am. May inihaing Wala na. Wala ka na masagot, no? Hindi niya kasi hindi sa totoo lang hindi niya kaya si Hindi niya kaya itong si Cayetano. Pagkadating wala. Ang layo. Yung level. Tsaka may pagkabastos din talaga itong si Manang Claire pagdating sa sa mga Duterte, di ba? Alam niyo yun na kumbaga yung respeto doon sa inhihaing ni Senator Alan Peter Cayetano. Alam mo talagang yung administrasyon wala talagang plano at all na bigyan ng konsiderasyon si Pangulong Duterte. 'Di ba? Doon nga sa resolution kung nabasa nga niya at narinig niyo naman na ang hinihingi doon o yung plano o yung suggestion ni Senator Alan Peter Cayetano ay i-house arrest si Pangulong Duterte pero hindi rito sa Pilipinas. Kumbaga doon sa embassy ng The Hague, kung may embassy man tayo sa The Hague, doon dadalhin si Pangulong Duterte para sa house arrest. Pero siyempre ang pagkakaintindi ng iba diyan, i-house arrest dito sa Pilipinas, yung interim release dito dadalhin sa Pilipinas si Pangulong Duterte at dito siya i-house arrest. So hindi po yun yung gustong mangyari ni Senator Alan Cayetano. Dahil alam niya, yung gobyerno natin ngayon, walang plano. Kaya nga, nakalagay doon, di ba, na sabi nga niya, total, hindi pa naman, kumbaga, ituturing pa rin namang inosente si Pangulong Duterte. So, dapat ibigay sa kanya yung nararapat na karapatan. Kaso, ang problema, ang gobyernong Marcos ngayon, para sa kanila, guilty na si Pangulong Duterte at hindi nila hahayaan na makabalik dito sa Pilipinas kasi alam nila na yun yung ikababagsak nila. Ngayon pa nga lang na nandun si Pangulong Duterte sa ICC, di ba, bumabagsak na sila. What more, kung babalik pa rito sa Pilipinas, parang, alam niyo yun, sampal sa mukha nila na ha, pagkatapos silang itapon doon sa malayo, sila rin yung dadampot nung basurang itinapon nila. Di ba? So talagang kumbaga, mas nanaisin nila na talagang mabulok o hanggang talagang doon na matapos yung buhay ni Pangulong Duterte kaysa ibalik yan dito.
Yung level ni Aling Claire at saka ni Cayetano pagdating sa utak, siguro kung ito si Cayetano, baka si Aling Claire mga siguro. Sandali, bababala ako sa sa kondo kasi ako eh. Bababa lang ako. Pupunta lang ako sa basement 5. Nandun kasi yung utak niya eh. Oh, nasa ano ako eh, nasa penthouse ako eh. Nasa 54th floor ako eh. So malamang nasa basement 5 o basement 10 nandun. Ganon yung difference nun. Kaya hindi niya na sinagot kasi sabi niya, hindi, wala, mahirap labanan niya si Cayetano. Yung talino niyang kakaiba eh. Ay ng petisyon sa ICC ang mga abogado ng dating Pangulo para sa kanyang interim release. Hindi Senado ang magtatakda o magpo-propose ng ganitong conditions o kaya circumstances, kundi ang defense. Sa ngayon, walang personalidad ang Ate, ang walang personalidad, ikaw. Huwag ka nga nakikigulo. Eto na naman kayo, GMA eh. Di ba sinabi na nga hindi taga-ICC yan? Bakit may ICC assistant to counsel pa kayo? Hindi nga eh. GMA, bakit hindi ninyo i-confirm sa ICC? Kasi sa tingin nyo, magsisinungaling si Attorney Kaufman at sasabihin niya, eto hindi naman parte doon sa ICC? Hindi naman to accredited ng ICC? Bakit nyo ginagamit yung pangalan ng ICC? Gamit kayo ng pangalan ng ICC, ICC Assistant to Counsel. Yan ang lagi nyong ginagamit sa tao na ito. Hindi nga ina-acknowledge ng ICC to. Si Kaufman na nagsabi niyan. Dito halata talagang pinagaganda nila yung pangalan nitong abogadong to. Kahit na nga, sabi nga ni Banat Bay, di ba? Mismong si Attorney Kaufman na yung nagsabi. Hindi naman talaga related sa ICC to. Hindi nga to abogado ng mga ng mga witness kuno nila. Kumbaga siya taga-assist lang siya doon sa mga complainant daw. Pero hindi talaga siya empleyado ng ICC. Pero hindi natin magets bakit yung GMA7 yun pa rin ang inilalagay dito sa abogadong to. Kumbaga dito pwede mong pa nga sabihin usurpation of authority to eh. Kasi ginagamit niya yung pangalan ng ICC hindi naman siya parte ng ICC. Kasi nung una yan din ang pagkakaalam natin na kasama siya dun sa mga prosecution ng ICC. Yun pala, hindi naman pala siya prosecution ng ICC. Siya lang ay nag-a-assist dito sa mga complainant kuno ng mga biktima daw ng EJK. So talagang from the very beginning talaga, meron na kagad misleading. Dito pa lang sa pangalan niya, misleading na. What more, doon sa mga sinasabi mga witness, mga ebidensya. So, most probably, puro talaga yung questionable dahil dito questionable na to eh. Sa tingin nyo magsisinungaling si Kaufman? Di pwedeng ilaban nito sa ICC. Yung defense nagsisinungaling na hindi daw ako parte ng ICC Assistant to Counsel. Di ba? Pwede niya ireklamo yun. Hindi magsisinungaling si Kaufman. Napaka-professional na tao nun. Yan na nga literal sinasabing hindi yan. Nagpapanggap lang daw yan si Attorney Cristina Conti. Ikaw, madam, ang walang personalidad. Hindi ang mga senador. Conditions o kaya circumstances, kundi ang defense. Sa ngayon, Hindi. walang personalidad. Ikaw ang walang personalidad, ma'am. Philippine government or even the Senate of the Philippines. Ikaw ang dun sa walang kaso personalidad. ng Duterte Sa ICC. Ikaw. Kaya ang tingin ko, maaring mabaliwala ito maliban kung lalapit siya sa defense para ipanukala itong ganitong mga kondisyones. May bigat man legal o wala ang resolusyon ni Cayetano, kabado raw ang pamilya ng EJK victims tuwing napapag-usapan ng interim release. Alam naman natin na maraming supporter pa rin ang dating Pangulong Duterte at ang resolusyon nito ay magbibigay ng senyales na para bang wala siyang pananagutan doon sa mga naganap na mga pagpaslang. Kung pinagmamalasakitan nila ni Doon nga natatawa nga rin doon si Senator Bato Sinasabi na natatakot daw yung mga witness kapag pinag-uusapan daw yung interim release ni Pangulong Duterte. So ibig sabihin, napakahina po ng Bongbong Marcos administration
na hindi kayang proteksyonan yung mga witness kuno na na ipagtanggol sila laban dito kay Pangulong Duterte. Sabi nga ni Senator Bato, sino ba ang presidente natin ngayon? Si Duterte ba o si Marcos? So anong kinakatakot ninyo? Unang-una, kita nyo nang matanda na. Diba? So ano pang kinakatakot nila rito kung sinasabi nila yung connection daw. Sino ba mas maraming connection? Si Pangulong Duterte o si Bongbong Marcos? Sino ba yung nasa pwesto? Sino ba yung may hawak ng pulis? Sino may hawak ng intelligence? Sino may hawak ng sundalo? So ano kinakatakot nila na mabibigyan ng interim release? At saka hindi naman sa Pilipinas dadalhin si Pangulong Duterte kung sakaling mabigyan ng interim release. Hindi yun ang nakalagay sa resolution na ipinail ni Senator Alan Cayetano. Kasi hindi nila hina-highlights dito kung saan dadalhin si Pangulong Duterte once na mapagbigyan yung kanyang interim release. Basta nasa utak nila, house arrest, dadalhin dito sa Pilipinas, particular siyempre sa malamang sa Davao dahil doon yung bahay niya, doon house arrest si Pangulong Duterte. So, hindi masyadong hina-highlights yung kung saan ba yung house arrest itong si Pangulong Duterte. Nila ni Cayetano si Duterte, sana ganun din sa mga mahihirap na pamilyang biktima ng extrajudicial killings. Marami pong mga Biktima ng EJK, wala nga kayo makuhang ebidensya. Ang bihira kayo. Gago. Wala nga kayo makuhang ebidensya, di ba? Tapos sasabihin nyo, biktima ng EJK. Pambira kayo talaga, oo. Halatang halata naman eh. Isa pa yan, mismong si DOJ Secretary Remulla, aminado, wala daw silang nakuwang ebidensya kaya hindi daw sila makapag-file ng kaso. So, nakakapagtaka. Sabi nga nila, paano nakakuha ng ebidensya itong mga witness o itong mga prosecution na to kung yung mismong gobyerno walang makukuhang ebidensya. Simula nung sinasabi nila kung kaya nag-start yung war on drugs ni Pangulong Duterte. So, saan nila dinampot yung kanilang mga ebidensya kung mismong gobyerno walang hawak na ebidensya? Tapos sinisisi pa ni Remulla na sinira daw yan during Duterte administration. So, sino maniniwala doon na sisirain may kumbaga may protocol kung paano ayusin yan, dadaan ng ilang maraming pagdadaan tapos sisirain na ng ganun-ganun. So sino maniniwala doon na sisirain yung mga ebidensya para lang pagtakpan si Pangulong Duterte? namin, mga nanay, mga lola, namatay na po sa pagkakasakit at sa kanilang pagpanaw, hindi nila nabanaagan yung hustisya. Kaya po yung ganitong resolusyon ay napaka-isang panig. Hinihingi pa namin ng tugon ni Senador Cayetano dito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Wala, alam mo, ito lang masasabi natin ha. Maganda po yung resolusyon na gagawin po ni Cayetano na alam mo, house arrest na lang dun sa embahada. Yeah? At least, kasi alam mo kung bakit maganda yon. Fair. Bakit? Embahada is controlled by our government. Di ba? Okay yun. Hindi, kaya nga ang punto doon, hindi naman palayain si Duterte. Hawak pa rin ng gobyerno. Alam naman natin yung gobyerno against dito. Kaya nga dinala dyan sa dahig, di ba? So alam ng lahat na itong gobyerno ni Marcos against kay Duterte. So they will not treat it at pakakawalan. Di ba? Ibig sabihin fair lang. Ang punto lang naman ni Senator Cayetano, siguro nung napanood niya yung mga interview ni BP Sara Duterte na nangangayayat na kasi hindi makakain dahil syempre iba nga naman yung pagkain. Lalo na, ang mahirap pa naman totoo ito yung mga matatanda, mahirap nang baguhin ng eating habit niyan. Kung ano na nakasanayan niyan, yun na. Totoo kasi di ba, hindi katulad na mga bata natin. Kapal na mukha mong animal ka. Hindi mga katulad natin. Actually, maganda yung naging paliwanag ni Banat Bay na yung tungkol nga sa resolution ni Senator Cayetano na
sa embahada doon sa Dahig, dalhin si Pangulong Duterte. Yan na, nililiwanag natin na doon i-house arrest si Pangulong Duterte. Sabi nga niya, di ba, na at least yung kontrolado ng gobyerno ng Pilipinas, since ayaw nilang dalhin dito sa Pilipinas, doon na lang. At least yun, namomonitor pa rin ng gobyerno ng Pilipinas kung ano ba yung ikinikilos ni Pangulong Duterte. At the same time, nandun lang siya sa Dahig, kung saan nandun din yung ICC. So, kumbaga, napaka-fair. At least, di ba, since inosente pa rin naman si Pangulong Duterte in the eyes of court, di ba, dahil nga hindi pa naman siya guilty beyond reasonable doubt. So, inosente pa rin siya. So, parang nararapat lang naman bilang akusado na ma-exercise din niya yung kanyang karapatan. Yun nga lang, dahil nga siyempre ginigipit nga ng Administrasyong Marcos, yung karapatan hindi ibinibigay sa kanya. Kaya sana mapagbigyan yung kahilingan. Pero medyo malabo rin yun kasi yan parang batas na gagawin at pipirmahan ni Bongbong Marcos. So kahit pa anong gawin diyan ni Cayetano, malabo pa sa sabaw ng pusit. Sabi nga ni ano, 'di ba, ni Franz Castro, pusit. So malabo pa sa sabaw ng pusit na pirmahan yan ni Bongbong Marcos kasi yan malamang sa, kahit hindi na pagtalunan yan, basta yan umabot sa lamesa niya, itatapon niya na yan. So, malabo yung plano ni Cayetano. Pero at least paano makikita mo na yung mga senador na naka-align o may ano kay Pangulong Duterte, gumagawa ng paraan para at least man lang, di ba, mapabuti yung kalagayan ni Pangulong Duterte dahil nga sa status niya ngayon doon na nangangayayat ng araw. So, sana lang magawan pa ng paraan. Pero, sana, yun nga. So, by the way, kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman maglambing, pakipindot naman po yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, maraming pong salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.